Sa patuloy na pag-usbong ng industriya ng teknolohiya, partikular sa larangan ng smartphones, naging kapansin-pansin ang paglitaw ng iba't ibang tatak mula sa Asya na nakipagsabayan sa mga matagal ng higante sa merkado. Isa sa mga kumpanyang ito ang Vivo na mabilis na nakilala sa iba't ibang bansa, kabilang ang Pilipinas. Hindi ito basta sumulpot lamang sa merkado, may malinaw itong pinagmulan, estratehiya at kasaysayan na nagbigay daan sa tagumpay at sa mga hamong kinaharap nito. Ang pag-unawa sa pinagmulan ng Vivo, kung paano ito sumikat, paano ito nakapasok sa Pilipinas at kung bakit nagbagong posisyon ito sa merkado ay mahalaga upang makita ang mas malawak na larawan ng kompetisyon sa global na industriya ng smartphones. Nagsimula ang Vivo bilang isang subsidiary ng BBK Electronics, isang malaking kumpanyang Chino na itinatag ni Duan Yongping. Ang BBK Electronics, ang may-ari rin ng iba pang kilalang brand gaya ng Oppo, OnePlus at Realme. Itinatag ang Vivo noong taong 2009 sa Dongguan, isang lungsod sa lalawigan ng Guangdong sa China na kilala bilang sentro ng manufacturing ng electronics. Ang pangunahing layunin ng Vivo noong simula ay magdisenyo at gumawa ng mga mobile phone na nakatuon sa kalidad ng tunog at karanasan ng gumagamit. Noong unang bahagi ng operasyon nito, hindi agad sumabak ang Vivo sa pandaigdigang merkado. Nakatuon muna ito sa domestic market ng China kung saan mahigpit ang kompetisyon laban sa mga brand gaya ng Huawei at Xiaomi. Isa sa mga unang milestone ng Vivo ay ang paglabas ng kanilang modelong Vivo X1 noong 2012 na kinilala bilang isa sa pinakamanipis na smartphone sa mundo noong panahong iyon at may mas advanced na hi-fi audio chip. Ito ang naging pundasyon ng reputasyon ng Vivo bilang brand na nagbibigay diin sa multimedia experience. Habang lumalalim ang presensya ng Vivo sa China, nagsimula itong magplano ng expansion sa ibang bansa. Noong 2014, opisyal itong pumasok sa international market simula sa mga bansang tulad ng India, Thailand at Malaysia. Ang estratehiya nito ay malinaw, mag-alok ng smartphones na may mataas na kalidad ng kamera, sleek na disenyo at abot kayang presyo kumpara sa mga premium brands gaya ng Apple at Samsung. Isa sa mga naging susi ng tagumpay nito ay ang agresibong marketing, kabilang sponsorship ng mga malalaking event tulad ng FIFA World Cup. Ang pagpasok ng Vivo sa Pilipinas ay naganap noong 2016, isang mahalagang taon sa kasaysayan ng brand. Sa panahong iyon, mabilis ang paglago ng smartphone market sa bansa at maraming Pilipino naghahanap ng alternatibo sa mahal na flagship phones. Nakita ng Vivo ang oportunidad na ito at nagbukas ng mga retail stores sa mga pangunahing lungsod tulad ng Manila at Cebu City. Naglunsad din ito ng mga modelong nakatuon sa selfie camera, isang feature na agad tinangkilik ng mga kabataang Pilipino. Isa sa mga dahilan kung bakit nagustuhan ng mga Pilipino ang Vivo ay ang pagtuon nito sa camera performance, lalo na sa front camera. Halimbawa, ang Vivo V5 na inilabas noong 2016 ay may 20 megapixel front camera na tinawag na perfect selfie feature. Sa panahong iyon, kakaunti pa lamang smartphones na may ganitong kalakas na front camera. Bukod dito, naging popular din ang Vivo dahil sa installment plans at malawak na availability nito sa malls at kiosk na naging accessible kahit sa mga middle-income consumers. Habang lumalawak ang presensya ng Vivo sa Pilipinas, naglabas ito ng iba't ibang modelo na tumugon sa iba't ibang segment ng merkado. Ang mga entry levels nito na modelo ay karaniwang nasa presyong 5,000 hanggang 8,000 piso noong unang taon nito sa bansa, habang ang mid-range models ay umaabot sa 10 hanggang 15,000 piso. Ang mga high-end models naman gaya ng Vivo X series ay maaring umabot sa 25,000 piso o higit pa. Isa sa mga pinakamabentang modelo nito ay ang Vivo V7 Plus na inilabas noong 2017 dahil sa bezel-less display at advanced selfie camera. Sa kabilang banda, may mga modelo rin na itinuturing na pinakamura sa lineup ng Vivo tulad ng Vivo Y53 na inilabas noong 2017 at nagkakahalaga ng humigit kumulang 6,000 pesos lamang. Samantala, ang mga premium models tulad ng Vivo X Play series ay kabilang sa pinakamahal, bagamat hindi ganong naging popular sa Pilipinas kumpara sa V at Y series. Ang price range na ito ay naging isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit naging competitive ang Vivo sa merkado. Nakapagbigay ito ng balanse sa presyo at features. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang sa hardware nakatuon ang Vivo kundi pati sa innovation. Noong 2018, inilabas nito ang Vivo Nex, isang smartphone na may pop-up selfie camera na naging simbolo ng technological advancement ng brand. Ito rin ang isa sa mga unang phones na may in-display fingerprint scanner, isang feature na kalaunan ay naging standard sa maraming smartphone. Gayunpaman, sa kabila ng tagumpay nito, hindi rin nakaligtas ang Vivo sa hamon at kontrobersiya.
Isa sa mga issue na kinaharap nito ay ang mga akusasyon ng misleading advertising sa ilang bansa, kung saan sinasabing hindi tumutugma ang aktual na performance ng kamera sa ipinangakong kalidad. May mga ulat din ng data privacy concerns, partikular sa India noong 2020, kung saan sinuri ng mga otoridad ng ilang Chinese smartphone brands, kabilang ang Vivo, kaugnay ng paghawak ng user data. Sa pag-usbong ng mga smartphone brands sa merkado, naging isa ang Vivo sa mga kilalang pangalan dahil sa kanilang modernong disenyo, matitinding camera features at agresibong marketing. Gayunpaman, sa likod ng mga kahanga-hangang aspeto nito, may mga isyong mas malalim at mas makabuluhan kaysa sa karaniwang reklamo na naglalag o mabilis malobat. Isa sa mga pinakakapansing-pansing issue ng Vivo ay ang paraan ng kanilang operating system, ang FunTouch OS o Origin OS sa paghawak ng background processes. Kilala ang sistema nito sa pagiging agresibo sa pagpatay ng apps na tumatakbo sa likod kahit hindi naman kinakailangan. Dahil dito, nagkakaroon ng delay at tuluyang pagkawala ng notifications mula sa mga mahalagang application tulad ng messaging apps at email. Hindi ito simpleng lag kundi isang structural na problema sa kung paano pinaprioritize ng system ang power management kaysa sa real-time communication. Sa praktikal na sitwasyon, maaaring magdulot ito ng missed message, late na pagdating ng one-time passwords at pagkaantala sa mahalagang alerto. Bukod dito, makikita rin ang inconsistency sa performance ng camera lalo na kapag ikinumpara ang mga unit na para sa China at mga local variants. Bagamat pareho ang hardware, may mga pagkakataong nagkakaiba ang output at features dahil sa software tuning. Halimbawa, may mga functionality na available lamang sa China ROM, ngunit nawawala sa global version, gaya ng mga mas maayos na video stabilization at optimized na image processing. Ipinapakita nito na hindi sapat ang pagkakaroon ng magandang sensor kung hindi naman pare-pareho ang suporta ng software sa iba't ibang rehiyon. Isa pang mahalagang punto ay ang problemang lumilitaw matapos ang system updates. Sa halip na magdulot ng improvements, may mga pagkakataon na nagiging sanhi pa ito ng bagong bugs tulad ng pag-reset ng settings, pagbabago sa user interface behavior o hindi inaasahang glitches. Ito ay indikasyon ng kakulangan sa stability testing at optimization bago ilabas ang updates. Para sa mga gumagamit, nagiging unpredictable ang karanasan dahil ang inaasahang upgrade ay nagiging sanhi pa ng abala. Sa aspeto naman ng hardware, hindi rin nawawala ang mga ulat tungkol sa quality control. May mga kaso ng hindi pantay na pagkakabit ng mga bahagi ng phone, tulad ng display na may kaunting gap o hindi maayos na pagkakadikit. Sa ibang pagkakataon, kahit napalitan na sa warranty ang unit, bumabalik pa rin ang parehong problema. Hindi rin ligtas sa issue ang mga pangunahing function ng telepono tulad ng pagtawag. May mga ulat ng glitches sa dialer system kung saan hindi agad masagot ang tawag o patuloy ang pag-ring kahit nasagot na ito. Dagdag pa rito ang inconsistency sa biometric system tulad ng fingerprint scanner at face unlock. Bagamat modernong features ito, may mga pagkakataon na hindi ito gumagana ng maayos at nangangailangan ng paulit-ulit na setup o recalibration. Ipinapakita nito ang kakulangan sa fine-tuning sa pagitan ng hardware sensors at software integration. Higit sa lahat, isang mahalagang konsiderasyon ng limitadong software support ng Vivo kumpara sa ibang brand. Dahil dito, mas mabilis maging outdated ang kanilang mga device at mas maagang nawawala ang access sa bagong features at security updates. Sa isang panahon kung saan mahalaga ang long-term usability, nagiging malaking factor ito sa pagpili ng smartphone. Bukod sa mga kontrobersiya, nakaranas din ang Vivo ng matinding kompetisyon mula sa iba pang mga brands na kapwa nag-aalok ng abot kayang smartphones. Ang pag-usbong ng Realme na isa ring subsidiary ng BBK Electronics ay nagdulot ng internal competition. Ang Realme mas nakatuon sa budget segment na siyang pangunahing target market ng Vivo sa maraming bansa kabilang ang Pilipinas. Hindi tuluyang nawala ang Vivo sa merkado ngunit nagkaroon ito ng pagbabago sa posisyon. Sa mga taon pagkatapos ng 2020, mas naging agresibo ang ibang brands sa pag-aalok ng mga mas murang smartphones na may mas mataas na specifications. Dahil dito, unti-unting nabawas ng market share ng Vivo sa ilang rehiyon. Isa sa mga dahilan ng paghina nito ay ang saturation ng smartphone market kung saan halos lahat ng consumers ay mayroon ng smartphone at hindi na agad nagpapalit ng device. Sa Pilipinas, nananatili pa rin ang presensya ng Vivo ngunit hindi na kasing lakas ng unang pagpasok nito noong 2016 hanggang 2018. Sa kabuuan, ang kasaysayan nito, malinaw na ang Vivo ay hindi lamang isang simpleng smartphone brands kundi bahagi ng mas malawak na ecosystem ng teknolohiya. Mula sa pagkakatatag nito noong 2009 sa China hanggang sa paglawak nito sa international market at pagpasok sa Pilipinas noong 2016, ipinakita nito ang kakayahan nitong makipagsabayan sa global na industriya. Ang pagtutok nito sa camera technology, design at accessibility ang naging susi sa popularidad nito, lalo na sa mga bansang tulad ng Pilipinas. Sa ngayon,
Nanatili itong aktibong kalahok ng smartphone market. Bagamat naharap sa mas matinding kompetisyon, ang hinaharap ng Vivo ay nakasalalay sa kakayahan nitong mag-innovate at umangkop sa pangailangan ng mga consumers. Ang kasaysayan nito ay patunay na sa mundo ng teknolohiya, ang tagumpay ay hindi permanente at ang patuloy na pagbabago ang tanging paraan upang manatiling relevant.